Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. For today's vlog, ibibideo ko yung ating bagong project. Magse-set up ako ng aquarium dito sa aming bahay. Second time ko na magse-set up ng aquarium. First time is nasa Singapore kami. Ah, Kaya lang hindi siya masyado natagal. Siguro after a few months na matay yung mga isda, so hindi naging maganda yung resulta ng ating aquarium doon. Dito naman sa Australia, try natin muling mag-set up and hopefully maging mas maganda ang resulta, mas tumagal yung buhay ng mga isda. For today's video, ipapakita ko lang muna yung mga items na gagamitin natin sa setup. So, magkakaroon tayo ng series of video para sa ating aquarium project. Ito yung mga gagamitin natin para sa setup ng aquarium. Iisa-isahin natin yung mga items. So, meron tayong aquarium starter kit. Ito yung mismo aquarium niya. This is a 20 liter aquarium. So, meron siyang plastic na lid o cover. Meron din siyang printed background, pero yung gagamitin ko rito yung nasa likod, yung black background. So ilalagay natin to dito sa pinakalikod niya. Yan. Then meron din siyang fishnet. Meron siyang gravel, pero hindi ko to gagamitin. Iba yung gagamitin natin para sa aquarium natin. Meron tong plastic na plants. Hindi ko rin siya gagamitin. Ang gagamitin natin is yung mga live plants. And then ito yung kanyang internal filter. So didikit lang to sa glass para sa filtration ng tubig. Iyan yung mga item na kasama dun sa aquarium starter kit. And then since nagwi-winter dito sa Australia, yung papalakihin natin isda is a tropical fish, so kailangan natin ng heater para during winter medyo malamig, medyo mainit pa rin yung tubig. So meron tayong 50 watt aquarium water heater. So buksan natin siya. Yan, ito yung heater. Didikit lang dito sa loob. Meron siyang suction cup. Yan yung heater. And then meron din siyang stick on thermometer na ididikit lang sa glass para malaman yung temperature ng tubig. Meron tayong quarter filter replacement kit. Yan. So ito yung nasa loob ng filter. Meron na siyang filter pero bumili ako ng extra para pampalit. Then meron din tayong aquarium glass lamp. Buksan natin. Ito yung lamp niya. Kakabit mo lang sa likod, and then ito USB. So kailangan natin ng lamp kasi ang ilalagay natin na halaman is yung mga live plants, so kailangan nila ng sunlight. Kumbaga ito yung bibigay sa kanila ng parang sunlight nila. Then for maintenance, meron naman tayong vacuum o gravel cleaner vacuum. And then sa design naman o yung ornaments o decoration sa loob, so meron ako rito yung dalawang drip wood ang tawag nila rito. Lagyan natin siya dito sa loob. Yan. Kumbaga yan magiging tsura niya. Pero hindi pa yan yung final. Ayusin pa natin. Yan. Meron tayong glue. Ang purpose ng glue na to is para dito yan sa kahoy in case na kailangan natin silang pagkabitin para mas maganda yung itsura, mas maganda yung magiging design niya. So gagamit tayo ng glue. Isa pang purpose is pag magkakabit tayo ng mga plants, ng mga live plants, meron kasi mga live plants na tumutubo siya sa mga kahoy at sa mga bato, at para hindi siya matanggal, kailangan natin siyang i-glue. Yun yung parang temporary na mag-hold sa kanya sa kahoy o sa mga bato. Meron din tayong aquarium test strip, pang testo ng tubig para makita natin yung quality ng tubig, kung mataas ang chlorine,
at kung iba't iba pang mga chemical. Ito yung matetest niya is yung nitrate, nitrite, chlorine, hardness, alkalinity, o carbonate sa pH. Meron din tayong beta wort, natural lava rock. Yung lava rock. For yung substrate natin, yung ilalagay natin sa pinakailalim ng aquarium, yung ilalagay natin siya sa parang ilalim niya, magiging bed niya o yung substrate niya, tawag nila doon. So, ito yung gagamitin natin, fluorite block. This is from Seachem. Marami klase ng substrate eh. Ito yung isa sa napili ko, na binili ko. So, ito siya, all natural forest clay for planted aquarium. Kung gagamit kayo ng live plants aquarium, yan, so pwede natin gamitin ito. Meron pang iba, yung mga aqua soil. Alam, medyo mas mahal na yon kasi may built-in na siyang fertilizer o nutrients para sa halaman. Ito wala, so pero made siya ng porous clay. So pag naglagay kayo ng fertilizer, mare-retain niya yung mga nutrients, at the same time yun yung magiging fertilizer para sa mga halaman. Then para sa nutrients o fertilizer, ito yung ilalagay natin, florist tub. Depende sa laki ng aquarium, so meron namang instruction dito kung ilang tablets ang gagamitin. Sasama natin siya sa ilalim kasama nitong fluorite block na substrate. For water treatment naman, gamit tayo nitong Prime from Seachem din. So it's a concentrated conditioner for marine and freshwater. So purpose nito is para ma-remove yung chlorine and chloramine, and also yung ma-detox yung ammonia, nitrate, and nitrite. Kung balak nyong mag-setup din ng aquarium gamit yung tap water, recommended na maglagay tayo nito. Meron naman instruction din niya kung gaano kadami per liter of water. Another water treatment is itong stability from Seachem. So for new tank stabilization system for marine and freshwater. Ang purpose naman nito is para mag-establish ng biofilter o good bacteria sa inyong tubig. Kasi bago natin ilagay yung mga isda, kailangan may good bacteria na yung para mag-survive o mag-thrive sila sa tubig. At the same time, ang purpose nito is para mas mapabilis yung pag-cycle nyo ng aquarium water. Based sa mga panood ko sa mga videos is pag nag-set up kayo ng aquarium is you need to cycle yung water at least 3 or 4 weeks, mga ganon. Para mas mapabilis yung pag-cycle ng water, then you can use this stability. For this one, I think you need to cycle yung water lang for 2 weeks, then after 2 weeks, then pwede nyo nang ilagay yung isda na gusto nyong alagaan. I think ito yung kulang ko nung first time na nag-set up ako ng aquarium sa Singapore. I don't remember putting any water treatment doon sa tubig. Basta bumili lang kami ng aquarium, isang set, and then binigyan kami ng tubig na para sa isda. Yun na lang ginamit namin. Nabuhay naman sila, pero after a few months namatay din sila lahat. Yung halaman, in order ko pa lang online kahapon, pero by the end of this week darating na siya. Kaya sabi ko, mas prepared ko yung gamitin yung live plants, kasi dito sa plastic plants mas maraming benefits kung gagamit kayo ng totoong halaman sa inyong aquarium. Although initially mas marami kayong gagawin, kagaya ng kailangan nyo ng mas magandang substrate, kailangan nyo ng fertilizer para sa halaman, pero in the long run mas magandang gumamit ng live plants. Dito ko muna tatapusin yung video natin for our aquarium project. Next video natin is yung actual na setup na, yung paglalagay natin ng substrate doon sa aquarium, ng mga design natin, yung wood, yung live plants, and then yung paglalagay din natin ng mga water treatment.
Yan, sa next video na yon. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video natin ngayon, and maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel, sa panonood ng mga videos namin. Again, please don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat po, and see you in our next vlog. Bye bye!